Hapon na mga ka-farmers, galing ako sa pag-deliver ng bulaklak sa La Paz Leyte. Ba't nandito ka pa? Gabi na. 2 araw na hindi ako nakapag-harvest ng itlog. Bukas ng umaga mag-harvest ako. Ayan, loaded na. 2 araw ho yan. So meron tayong news. Si Rejan, yung ating partner, ay mamamaalam na. Hingin natin yung kanyang istorya. At kung meron siyang gustong i-share, kung meron ako nasabing masama sa kanya, or ano ba ang kanyang labas. Gustong gusto pumunta dito sa loob yung lalaki. Bakit ano to? Nangyari dito? Hop. Anong nangyari dito? Kala ko yung lumpo. Meron pa ng itlog sa hapon mga kaparmas. Oh, bagong bago. Medyo basa pa mga kaparmas. Puntahan ko si Brad. Dahil last day na ngayon. Uuwi siya sa kanilang bahay. Ang ating mga alaga, sinilip ko muna, turn over dahil baka bukas o sa susunod na araw ay ibang tao na yung magbabantay. Naghahanap pa ako, pero meron naman mga nagsasabing gusto nila dito. Silipin ko yung pugad. Wala dito itlog. Dito sa kabila, silipin natin kung ilan yung itlog ng ating native na manok. Dito sa kabila, mayroon nagpugad na Muscovy duck. May itlog isa. One, two, 3, 4, 5, 6. Ani mga kaparmers, yung itlog ng ating native na manok. Naka-free range po yung ating native na manok. Uy. Pero bukas lagi yung ating pintuan para paghapon dyan sila matutulog. Hapon na pero ikot sila. Sobrang naliligo. Ito, matapang ka. Balik muna ako sa shop. Pero kausapin ko na si Brad. Kung meron siya mga hinanain. At kung ano, yung kanyang plano sa buhay. Bakit siya alis dito sa ating Triangle Farmhouse. So sa araw na ito is last day niya. Nagpaalam si Brad kahapon. Sabi niya ay aalis siya. Iwan ko kung meron siyang hinanakit sa akin, meron ako nasabi sa kanya na masama. Wala naman. So ano Brad, ano ba ang decision? Pero sa akin side, sabi ko sa kanya kung sakaling gusto niyang bumalik, nandun yung flower shop. Okay. Pwede doon, pwede dito. So, ano ang yung reason bakit Kasi po, ganito po kasi yun. Si auntie po kasi is tumawag sa amin. Tapos, tumawag kay kuya. Tapos, nag-video kasi, kami, nung nag-DM pa ko ng linggo ng gabi. Yun. Sakto ng pag uwi ko doon sa bahay, nagkakausap sila mama, papa, si kuya. Sabi ni papa daw na Adi, nandito si ante mo. Sabi niya na
musta daw yung yung invest niya sa farm, yung manukan, kasi may manukan po kami 45 days. 45 days. Opo. Sabi niya, may kita ba? Sabi ni Kuya, oo naman, may kita naman. Tapos yung sinabi niya ni auntie na Rijan, meron akong sasabihin sa inyo na importante. Si kuya mo daw na si Kuya Ryan, yung pangalawa kong kapatid, yung panganay, pangalawang panganay sa amin, na kukunin daw ni auntie kasi kulang sa tauhan ni auntie sa production sa Laguna po. Laguna. Opo. Actually, yung kuya ko po na pinakapanganay, nauna na po yun doon sa Laguna, sa Lumban, Laguna. Ano yung trabaho, Brad? Parang hindi kilala yung trabaho Yung niya. trabaho po niya, ito po, Malunggay Pandesal. On point. Yung, Malunggay Pandesal. opo. Ay, ito pong t-shirt na to, ito po yung nila. Uniform. Opo, yun. Malunggay Pandesal. Diyan po nagtatrabaho, si ante, yung kanyang business, yun. Yan ang negosyo. Patungkol naman po sa sa tauhan niya is kukunin daw ni auntie si Kuya Ryan ang aking patanong. Which is yung nagbabantay ng 45 days, Opo. yung negosyo nila na manukan, yung kapatid niya. So, kung kukunin yon, wala nang bantay. So, ito na ang papasok. Opo. Ito na yung rason. Ikaw na ang magsabi. Yun, sabi niya na kukunin ko si Ryan. Sabi niya kay Papa na kukunin ko si Ryan, tapos may experience naman si Rijan, dyan na lang siya. Kasi ako yun, si Rijan. Sabi ni ante, dyan ka na lang Rijan kasi may experience ka naman nung nag-farm ka ng manukan, sabi niya. Kasi wala kasi rin bantay sa bahay. Yung kasama ba ni Papa, si Mama, kasi po malawak ang aming lupain doon po sa amin. Binabantay ang malawak pa nila nga. Hindi po kasi kaya ni Papa at Mama na asikasuhin yun. Siyempre meron rin akong experience, then yun, tutulong ako sa bahay at babalik ako doon. Yun, pinagdesisyonan namin na sige ante, kung yun ang desisyon mo, sige, kunin mo na lang si Kuya, kasi kung iba kasi kukunin niya is sayang naman, di ba? Sayang yung opportunity. Opo. Mas may nang ibigay na lang sa pamilya. Sa pamilya po, relative ba? Bali yun, kinuha si Kuya at nag-book siya ng ticket at papalis na po siya sa Miyerkules po. Bukas na. Bukas na. Opo. Kasi pamadalian kasi po yun eh. Kasi hindi ko rin alam na kukunin si Kuya Ryan. Hindi rin po nag-chat si auntie sa akin. Opo. Nabigla nga ako. Kala ko meron akong nasabing masama dito kay Brad. Wala pong napakaganda pong ni Kuya. By the way po, napakaganda pong pamalakan ni Kuya dito. Wala pong masabi at palagi po akong busog, sabi. Opo, totoo yun. Napakaganda pong pamalakan ni Kuya dito, promise po. Opo. Yung yung kaso lang po kasi is wala lang po kasing bantay sa farm. Opo, kasi sila Mama at Papa, hindi po kasi wala po kasing experience yun eh. Kaya nabag-desisyon na niyan na ako na lang. Siya. Opo. Siyempre, auntie niya yun. Mas matimbang yun. Then nag-invest naman si auntie kasi sabi ko, ante, what if na kasi naasil po kasi kami doon sa sa manukan ng 45 days ba, kasi manumano yung pag-ihaw. Opo, Masyadong makuti. Pero alam niyo ba mga ka-farmers, yung pag-aalaga ng 45 days, kung i-compare natin sa pag-aalaga ng baboy, mas maganda, mas malaki ang kita dahil every 30 days sila nagkakatay. Opo. Yung lang kasi ngayon, napakababa ng presyo ng manok. Halos halos hinihingi na lang yung presyo sa amin. Sabi niya, balak niya mag-press sa yung paitlogan. Balak ko kasi po nakiusap ko kay auntie na yung pera na
maubos, pera na paparating na kanyang invest is i-add ko yung niya, yung invest niya sa paitlogan. Bali, yung invest niya ngayon na manukan is tapos naman po mag-harvest, tapos yung puhunan at yung kita, yun yung pagsasamahin. pagsasamahin at ipapalit sa pag-iitlogan. Yun po ang plano ko ngayon. At kahit konti lang, kahit 50 heads lang po na manok. Sabi ko sa kanya, since hindi naman masyadong malayo, pero mga ilang barangay din. Pero sabi ko sa kanya, baka soon bumisita sa ang ingay naman. Soon na bumisita tayo sa kanila. Kasi gusto ko rin Welcome po si Kuya doon. Welcome po siya kayo. naman is sabi ko, welcome sa dito, sa piyesta, punta sila dito. Kung anong mangyari, balik ka lang dito, wala problema. Pausapin mo lang ako, chat mo lang kami. Dahil kailangan ko rin po na na bantayan rin ng aking minahal na saok kung tawagin dito kasi nga si Kuya po napaka po Yung, wala pong experience yung Kuya ko. Parang sila yung administrador. Opo. Kasi na po ako doon Sanay na. 15 years na po ako doon. Doon na po ako lumaki since umuwi po ako ng 2011. Bata po 4 years ago, 4 years old po ako nung umuwi po ako dito sa Leyte. Si Wala, bilib ako sa batang to. Grabe. Yun. 20 years old, sanay na sanay sa trabaho sa probinsya, sa pagpa-farm, wala akong reklamo. Umaga pa lang gumigising na manukay, napapa-oo. Talagang wala din ako masabi sa Kasi yun po. kasi kadalasan bata ngayon. Opo. Grabe, cellphone, laro. Pero ito, wala akong masabi. Kung i-improve na pa yung kanyang business na siyang magmamanage, tingin ko magiging successful ito. Sana nga po. Yun ang tingin ko sa kanya. Sabi Gusto ko ko sa rin kanya, po matulungan niyo. ini-inspire ko din to. So sabi ko, kung ano yung sinimulan ko, nagsimula din ako sa walang-wala. So sana, maging successful din ang kanyang mga plano. So kung mayroon kang last message, ano ba ang mo, paalam pa muna sa ating mga ka-farmers at ayan, inuulit ko, you are very welcome kung gusto mong bumalik, ano man mangyari sa iyong pinagplaplanuhan. Opo. Una sa lahat, maraming salamat po Kuya at tinanggap mo po ako ng para bang anak. Yung Kasi wala na po akong masabi kay Kuya, napakaganda pong pamalakan ni Kuya dito at palagi po akong busog. Hindi ko na po yung iniisip yung aking sweldo dito. Basta busog lang, okay na yun. At yung pangalawa po is yung yung napakaganda po yung dito ni Kuya. Promise po. Opo. Tama na yung Yung wala na po akong masabi kay Kuya. At masasabi ko lang mga ka-farmers na kung ano man po yung mga plano natin sa buhay is pagpatuloy lang natin kagaya ko. Kagaya ko po, gusto ko pong matulungan yung family ko po, especially yung magulang ko po. Kasi nga, tumatanda na sila. Magsi 60 years old na si Papa. Wala pa rin. Wala pa rin nangyayari. Kahit nga yung bahay namin is butas-butas pa eh. Kaya marami po akong plano, bahay, kung ano pa naman. Pero magtitikang po ako, magsisimula po ako sa maliit na kung ano po yung mga pagkakakitaan, yun po yung bata pa. Gusto ko pong mahilig po kasi ako sa agriculture, kaya yung mga lupa namin doon, gusto ko pong pagkakitaan. Is bakante naman po, wala na po yung irrechalis ni tatay, yung iniwan nila. Yung mga damo, pinabayaan na yung lupa po. Mataas ang damo. Kaya gusto kong pagkakitaan lamang, kahit konti lang. Yung mga magtayo ka ng poultry, yung kahit konti. Lahat naman ay nagsisimula sa maliit. Opo. Yan po yung mga plano ko sa buhay. Nag-aaral na nagsisimula ka agad sa grade 2. Lahat na nag-aaral nagsisimula sa grade 1. Kaya nga, hiling ko kay God
na bigyan niyo lang po ako ng isang pagkakataon at pakita talaga ng yung mga plano ko kay mama at papa. Opo. Inshallah. Sana nga. Opo nga. Hope maging successful. Yes. Kahit ano lang, kahit hindi naman yung bongga, kahit yung simple lang, okay na yun. Mabigyan ko lang sila ng komportableng bahay kasi yung bahay namin talaga. Malay mo, mayroong isang kapartners na mayroong pera. Yun po talagang plano ko. Mag-comment ka lang. Iko-comment ni Kahit Rejan yung wag kanyang na. mag-comment ni Rejan yung kanyang Gcash, diretso nyo na sa kanya. wag na mga kapartners. Basta yun lang yun Kung po. mayroong sobra na pera, why not, di ba? Marami po akong dreams kay mama at papa po. Kaya yun, pagpapatuloy ko yung farming ko sa bahay po. Opo. Dahil syempre parang yung mga kuya ko po, hindi ko na po alam kung ano po mga plano nila sa buhay nila. Yung mga plano nila kay mama at papa. Basta ako, focus na lang ako dun. Ano man po yung maitutulong ko sa kanila, yun na yun. Opo. Kahit maliit, basta mapangiti ko sila, okay na yun. Bilib ako sa bata. Kasi nga po, gusto ko po talagang tulungan sila. Yung mga pangarap na nilang hindi natupad, yun yung pagpapatuloy ko. Gusto niya pa rin. Soon, as long as possible, kawal lang ng Sabi Diyos niya po. nga sa kanina, kasi kumain kami kanina sa isang kainan, nag-take out kami. Nagkwento niya, sabi niya, gusto kong dalhin si mama at yung papa niya, i-treat niya sa isang restaurant, dalhin niya sa mall, may experience man lang. Kaya tumindig din na aking balahibo. Yun yung po yung plano ko. Kaya, mapanghinti ko po talaga sila. Yung para bang yung di nila naranasan nung kabataan nila. Yung wala bang yung ngiti na parang wala nang bukas. Yun yung yung point na kukunin ko ko sa kanila, ipapadama ko sa kanila. At yun po yung aking plano ngayon. At pagpapatuloy ko yung farming ko po. So, paano? Yung plano ko po. Ano, may sasabihin ka pa dahil Yun lang po yung aking sasabihin. At sa huling vlog na ito, so, ayan. Mga sa kapatid. araw na ito po. So, yun. Temporary po akong Mawawala muna. Opo. Ako Hindi naman po ako as in mawawala. Bibisita naman po ako dito. Kahit paminsan-minsan. Opo. Ako lang muna makikita nyo muna araw-araw mag-isa. So, sana pagdasal natin yung aking Yes. naging partner. Ilang buwan. Siyempre para ka na itong kapamilya. Kasi kung pumasok dito, para mong ituring mong kapamilya. Hindi ituring mo na O yun rin po yung aking hindi ituring kay mo kuya. parang trabahante talaga. Opo. So, paano? So, ayan. Ingat. Maraming salamat. Opo. Thank you po kuya. Thank you.